Galit pa rin ako. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Mahal kita at hindi mapipigilan ng galit ang pagmamahal na yon. Mia Moore Tales presents Becoming My Twins Nanny. Written by August R. Hindi malaman ni Mariel bakit ilang araw na siyang laging inaantok. Nagkikrib ng kung ano-anong weird na pagkain. Tapos sa umaga ay nagsusukan na halos yakapin ng inidoro. At ngayon nga ay nasa banyo na naman siya. Madaling araw pa lang pero umarte na naman ang sikmura niya. Nakasilip sa pinto si Nora, kaibigan niya. Ano ba kasing pinagkakakain mo? Baka may nakain ka na kasama sa tiyan mo. Alam mong asidi ka, baka naman nag-soft drinks ka. Umiling siya. Ano yan? Asik nito. Sasamahan kita sa ospital, magpa-check up tayo. Paano yung manuscript na kailangang ipasa next week? Deadline na yun, mapapagalitan tayo ni Madam. Pareho silang scriptwriter, nagsusulat ng mga kwento at ipinapublish. Kaysa naman sa naghihirap ka riyan, tara magbihis ka kung bahala kay Madam. Natatakot siya sa totoo lang. Hindi niya kasi masabi sa kaibigan na sa isang party na pinuntahan niya, mahigit 2 buwan na nakalilipas, ay may naka one night stand siya. Lasing siya ng gabing yon pero hindi ibig sabihin na hindi niya naalala ang mga nangyari. She had a one night stand with one of the birthday celebrants, Casper Javier, panganay sa triplets na Javier. Tara na Mariel, baka gusto mong kalad ka rin pa kita. Gigil na anito. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho kung may nararamdaman kang ganyan. Paano kung... Ano? Sige. Pagpayag na rin ni Mariel. Let's go. Habang nasa biyahe patungo sa ospital, ay kinakain siya ng nerbiyos. Paano kung nagbunga ang gabing yun? Hindi pa siya handang maging ina. Magagalit ang mga magulang niya. Hinayaan nga siya maging independent, tapos ganoon ang mangyayari sa kanya? Ano po, Dok? Pag-uulit ni Norabel na nasa ospital na sila. Buntes? Itong kaibigan ko? Niwala nga po yung boyfriend. Nakangiting umiling ang mabait na doktor. You're 2 months pregnant, Miss Santiago. Siguro hindi lang nasasabi sa'yo, Miss Mercado, na may boyfriend tong kaibigan mo. Mariing umiling si Nora at mataman siyang tinitigan. Siya naman ay nakayuko lamang. Para siyang nabibingi sa nalaman. Hanggang sa makauwi ay tulala si Mariel. Panay ang daldal ng kaibigan si Nora pero hindi siya sumasagot. Napipilan siya. Ano Mariel? Diyos ko kaday! Nasa kondo na at lahat ay hindi pa rin ito tapos. Nasa kabilang unit ang tirahan nito pero doon talaga sa kanya dumiretso. Mariel, sinong ama niyan? Nanatili siyang tulala. Strict ang parents mo, alam mo yun. Paano kapag nalaman nila tapos wala ka pang maipakilalang ama? Doon ang laki ang mga mata niya. Hindi nila pwedeng malaman. At paano, Aber? Saan ka magtatago? Alam mo kahit saan sulok pwede ka nilang hanapin. Totoo yun. Kung gugustuhin ng kanyang ama ay mahahanap siya at may ibabalik sa probinsya anumang oras. Help me, Nora. Pakiusap niya. Please. Ay, Diyos ko naman. Baka ipabaril ako ng papa mo. Mayaman din naman ang pamilya ni Norabel. Nagpasyalan talaga silang dalawa na kumuha ng kursong malayo sa negosyo ng pamilya. Nora, please. Nagdadabog itong umupo sa couch. Masama siyang tinignan. Sino munang ama niyan? Bakit hindi mo sabihin doon na magkakaanak na kayo? It's just a one night stand. What? Napatayo pa ito na maywang. Gaga! Gaga ka, Mariel! Sino? Sino lalaking kinalantari mo na isang gabi? Nanginginig ang mga labi ni Mariel sa takot, sa kaba, sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Si Casper. Casper Javier? Kinagat niya ang pang-ibabang labi at dahan-dahan tumango. Oo.
Sandali siya nitong tinitigan bago gulat na napatakip sa bibig at nagpalakad-lakad sa harapan niya. Totoo? Oo. Mahina niyang sagot. Ikaw ba? Nakilala niya? Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Kilala ka rin naman niya siguro. Para tapos ng problema mo. Humahangos na tura ni Nora. Kahit na nakakatakot ang lalaki na yon, siguro naman hindi nun tatanggihan ang anak niyo. Pagod na sumandal sa couch si Mariel. Ang luha ay hindi niya mapigilan. Nilalamon na ng pag-alala ang kanyang sistema. Hindi. Anong hindi? Lalo yatang lumaki ang problema ng kanyang kaibigan. Anong hindi, Mariel Santiago? Linawin mo nga. Masisiraan ako ng bait sa'yo eh. Ang usapan natin, landi lang. Diyos ko ka naman. Pinahid niya ang luha sa magkabilang pisngi. Hindi niya ako kilala. Nakapiring siya. Hindi tinanggal hanggang sa matapos. Nakilala ko lang nung paalis na ako dahil natanggal ng piring at tulog siya. Sigurado kang si Casper yun? He has a tattoo on his chest. Pangalan niya. Bulong ni Mariel. I-crush natin ang triplets na yun pero kagagahan naman na nagpabuntis ka, girl. Oh, paano ngayon yan? Sabihin mo. Umiling si Mariel. Natatakot ako. Oh, anong gagawin mo dyan ngayon? Igagapos kita kung maisipan mong ipalaglag yan. Nanatili siyang walang imik. Wala pa nga siyang matinong desisyon. Mariin na napahilamos si Nora sa mukha at gigil na lumapit sa kanya. May maliit akong apartment sa Batangas. Pwede ka doon habang nagbubuntis ka. At saka na desisyonan kapag nariyan ang bata. Muli ay tumulo ang kanyang mga luha. Mahigpit niya niyakap ang kaibigan. Salamat, Nora. Maraming salamat talaga. Ay, oo na. Nagpupunas na rin ito ng luha. Basta, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay ha. Tutulungan kita. Basta ha, Mariel, mag-iingat ka pati ang anak mo ingatan mo. Kukutusan kita, pwede ka pa rin magsulat doon. Oo. Anya. Paano ka magtatago sa magulang mo? Isa pa yon sa inaalala ni Mariel. Anong dahilan ang sasabihin niya para hindi siya hanapin ng mga ito? Bigla pa naman sumusulpot ang mga yon nang walang paalam. Magugulat na lang siyang may nagluluto na sa kusina. Hindi ko alam. Bahala na. Pero hindi pa naman malaki ang tiyan mo, hindi pa halata. Kung gusto mo, kapag halata ng baby bump, saka ka tumuli sa Batangas. Sa lalong madaling panahon na siguro, Nora. Nang sumunod na linggo ay sinamahan ni Nora si Mariel na lumipat sa apartment. Hindi niya alam kung paano niya napapayag ang mga magulang sa sinabi na magbabakasyon muna siya at ayaw ng istorbo. Okay ka na dito? Tanong ni Nora nang maipasok nitong huling kahon na dala nila. May tindahan sa tapat, kung may kailangan ka pwede kang bumili doon. Pero bibisitahin naman kita lagi dito, don't worry. Huwag kang mag-aakyat dyan sa hagdan papunta sa rooftop ng kapitbahay at baka mahulog ka ha. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ako na munang kakausap kay madama. Hindi niya alam ang mangyayari sa kanya kung wala ang kaibigan. Salamat, Nora Bell. Sobrang hirap ng pagbubuntis niya. May pagkakataon na halos magdesisyon siyang ipalaglag ang bata dahil sa sobrang depresyon. Umiiyak siya gabi-gabi dahil sa maling desisyon. Mag-ingat-ingat ka, Mariel, ha? Singhal sa kanya ni Nora. 7 buwan na ang tiyan mo pero maselan pa rin ang pagbubuntis mo. Dahan-dahan naman ako naglalakad paakyat sa hagdan at pagbaba. Hindi naman kami napano ng kambal. Dahilan ni Mariel. At oo, kambal ang anak niya. Isang babae at lalaki. Pero kahit na ganun, wala talaga siyang balak na palakihin ang mga ito. Ipapaampun niya siguro. Hindi pa talaga siya handa. Takot pa siyang maging ina. Naiinip kasi ako lalo na't wala akong trabaho sa ngayon. Bakit ba naman kasi sinabi mong kailangan ko ng pahinga? Nakakainis ka. Hindi ko naman pwedeng gamitin ang cards ko na galing kay Dad dahil matetrace nila. Hindi ka nga pwedeng ma-stress, Mariel. Sabi kong pwede ka naman magsabi sa akin, di ba? Ayoko nga, Nora. Nakakahiya na nga eh. Inirapan siya nito. Ibinaba ang plastic ng grocery sa maliit na mesa sa kusina. Binatang-binata si Casper ah. Sabi ko sabihin mo sa lalaki niya na magkakaanak na siya para matapos ng pagbibinata.
Hayaan mo siya, Nora. Hindi naman niya kasalanan ng nangyari. Ako yung pumasok sa kwarto kung nasan siya. Inaasahan na niya yata na may babae na papasok dahil naghihintay siya. Bakit nga ba pumasok ka? Magpapahinga sana. Nakalabing sambit niya. Bagyang hinahaplos ang malaki niyang tiyan. Hindi ko naman alam na... Ang plastic mo! Asik ni Nora. Magpapahinga talaga? Oo nga. Sikbat ni Mariel. Hilong-hilo na ako noon. Oo nga pala, nabalitaan ko. May pinapahanap daw si Casper. Hindi ko lang sure kung ikaw ba o ibang tao. Baka naman hindi ako. Bakit ako ipapahanap? Nagkibit balikat ito. Oo nga naman. Bakit nga ba? Never mind that. Nanganak siya na walang nakakaalam, kundi silang dalawa lamang ni Nora. Hanggang sa makapanganak siya, ang kaibigan ng kasama. Ilan linggo na siya nakapanganak nang magpa siya ng ibigay na lamang kay Casper ang mga bata. Bakit? Nanlalaki ang mga mata ng kaibigan niya. Akala ko tanggap mo ng kambal. Hindi, Nora. Tanggapin ko man sila, mahihirapan pa rin ako lalo na sa pamilya ko. At saka hindi pa talaga ako handang maging ina. Pero, kung ang ibigay sila sa kanilang amang maayos sa desisyon na magagawa ko, kahit yun na lang, maibigay ko sa kanila. Mahinang ani Mariel habang nasa kotse sila at pabalik na ng syudad. Mariing humugot ang hininga si Nora. Paano ka naman nakakasiguro na aalagaan nga sila ni Casper? Baka ibigay sila sa bahay ampunan. Umiling siya at bahagyang umiti. Tiwala siyang hindi nito gagawin sa kambal yun. Hindi mangyayari yun, Nora. Alam mong hindi sila tunay na anak ni Mrs. Javier, pero tinanggap sila. Kung sa bagay. Pero kailan mo dadalhin? Magpapakita ka? Tumanaw sa malayo si Mariel. Iniisip niya pa kung ano ang gagawin. Sa totoo lang, mahirap talagang i-let go ang mga anak niya, pero mas mahirap kung kasama niya ang mga ito, tapos hindi niya maasikaso. Iiwan ko sa tapat ng gate ng bahay niya. Napailing-iling si Nora. CCTVs are everywhere around their property. Paano maiiwasan yun? Bahala na. Nang mismong araw na yun, pagsapit ng gabi, sinempuhan ng magkaibigan na naroon sa bahay nito si Casper. Si Nora ang bumaba na sa sasakyan, bitbit ang dalawang basket kung nasa ng kambal. Ibinaba sa tapat ng gate bago nag-doorbell ng 2 beses, saka mabilis na umalis. Nakatanaw lang silang dalawa mula sa hindi kalayuan, nasa loob ng kotse. Paano kung hindi lumabas si Casper? Wala pa naman siyang kasambahay. Nag-aalalang wika ni Nora. Lalabas yon. Tiwalang sagot niya. Ilan sandali pa nga, ay hubad-barang lumabas na lalaki. Naninigarilyo pa. Kunot ang noon at tumingin ito sa paligid, at nang walang mapansing kakaiba, ay babalik na sana sa loob. Pero bumalik din sa labas ng siguro ay marinig ang iyak ng babaeng anak niya. Marahang napangiti si Mariel. She knows her father. Tahimik nilang pinanood si Casper na mabilis na itinapon ng sigarilyo, pinagpaganan sa sarili at dahan-dahang binuhat papasok ang 2 basket. Let's go. Yakag niya kay Nora. Hindi niya malaman kung bakit may bikig sa kanyang lalamunan. Siguro ay masaya lang siya dahil magiging maayos ang buhay ng kambal sa piling ng kanilang ama. Sigurado kang tama itong ginawa mo desisyon sa buhay, Mariel, ha? Wala nang bawian. Magiging katawa-tawa ka sa harap ni Casper at sa kambal niyo kapag nagkataon. Oo. Sa mga sumunod na araw ay mukhang maayos naman ang kambal sa lalaki, pero siya ay hindi. Gabi-gabi siyang umiiyak sa pangungulila. Gabi-gabing inuusig ng konsensya. Gaga ka talaga! Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Halos sabunutan siya ng kaibigan dahil sa desisyon na naman niyang pabasta-basta. Ang gaga mo, Mariel! Nalaman kasi ni Mariel na naghahanap ng yaya para sa mga anak niya. I'm so sorry, Nora. Nag-apply siya at hinarang ang ibang aplikante. Hindi naman mahirap dahil mayaman din siya. Ang tanga mo sa totoo lang. Ilang beses kitang tinanong kung ano ba talagang desisyon mo tapos ngayon, papasok ang yaya ng mga anak mo?
Hindi ko pala kasi kaya na mawalay sa mga anak ko kaya kahit nayaya lang nila basta may hakap ko sila, makasama't maalagaan ay ayos sa akin. Pumapasok ka sa teritoryo ng Leon Mariel. Delikado yung mga pabalang mong desisyon. Lalo na ngayon na ikaw nga ang ipinapahanap. Narinig ko na ipina-double check pa nga raw yung mga invited nung birthday nila last year. Tapos ngayon, ay ewan ko na lang. Mauunawaan mo rin ako kapag naging nanay ka, Nora. Hindi. Hindi. Paano kita mauunawaan kung nagawa mong basta magdesisyon na ipamigay ang mga anak mo tapos bigla-bigla ding hahabulin? Nginitian lamang niya ang kaibigan, lalo na nang makatanggap ng text na tanggap na siya bilang yaya ng kambal at magsisimula na siya bukas din. Tanggap na ako. Masayang anunsyo niya. Kumamot ito sa noo. Ay, Diyos ko. Bahala ka na nga sa buhay mo. Desisyon mo yan, panindigan mo. Kinabukasan, maaga siyang umalis sa kondo dala ang isang maleta. Hindi naman na siguro mapapansin na mamahalin ang mga gamit niya. Wala na siyang time para mamili. Napalunok si Mariel na makaharap si Casper. Naroon din ang nanay nito. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga apo ko, iha. Inalalayan siya ng ginang papalapit sa crib kung nasa na mga sanggol na mahimbing nang natutulog. Ipinakilala siya dito sa dalawa. Ang babae ay si Ocean at si Owen naman na lalaki. Gusto niyang maiyak at humingi ng tawad sa kambal dahil sa mali niyang desisyon. Ako na po ang bahala sa dalawang cute na ito. Hindi siya makagalaw ng maayos dahil ramdam na ramdam niya ang mariing titig ni Casper na nakasunod sa bawat kilos niya. Mabuti na lang at may nakuha agad. Alam mo itong baby ko ay hindi mabilis magtiwala kaya ako nang kumuha na magiging yaya ng kambal at bahalang kumilates. Gusto niyang matawa dahil sa itinawag ni Mrs. Ophelia Javier kay Casper pero nagpigil siya lalo na't narinig ang galit na angil ng binata. Ma'am, ano ba? What? May saliw ng katuwaan sa mga mata ni Mrs. Javier nang harapin ang anak. Sabi ko naman sa inyong tatlo, kahit na magkaroon kayo ng sariling pamilya, ay baby ko pa rin kayo. Si Kyson may pamilya na. Ikaw bubuo ka na rin ng sariling pamilya, kaya naman si Kyson na lang ang problema ko. Mabilis pang sumulyap sa gawin niya ang ginang, kaya kinabahan siya. Kakaiba kasi ang kilos nito. Just go, mother. Baka hinihintay ka na ni dad. Pagtataboy ni Casper sa ina. Si Mariel naman ay nanatiling nakatitig sa kambal na himbing pa rin ang tulog pero tila nakikiramdam pa rin sa paligid. Sige na. Sa wakas ay umalis na rin ang ginang matapos ng walang katapusang panunukso sa anak. Humalik pa muna ito sa dalawang sanggol bago tinitigan siya ng matagal. Alagaan niyong mabuti ang mga anak niyo, ha? Kandasamid si Mariel sa huling sinabi nito. Kabado siyang sumulyap sa binata na hindi naman yata naintindihan ang sinabi ng nanay nito kaya nakahinga siya ng maluwag. Nanatili siya nakatitig sa mga sanggol na lumapit na rin si Casper at magsalita. Nasa third floor ang kwarto nilang dalawa. Buong floor yun. Doon ka rin mamamalagi para matutukan mo sila. Yes, sir. Namiss niya bigla ang malagom at seryoso nitong boses. Sa triplets na Javier, ito ang tahimik pero delikado. May king-size bed doon kung gusto mong itabi sa pagtulog ang mga bata. Pero may sarili din naman silang higaan kung ayaw mo. For precautionary measures, baka malikot ka matulog. Hindi ako malikot matulog. Sir, po. Sarkastiko itong tumawa. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na magpo at tawagin akong sir. Just be casual, but still has a boundary. Hindi tayo magkaibigan. I understand. Tumango pa siya para mas convincing. Lumapit ito sa malaking crib kung nasa ng kambal. May kung anong kinalabit sa ilalim ng crib bago itinulak. May gulong ang crib. Sa elevator mo sila isasakay hanggang third floor, kaya hindi ka mahihirapan. Medyo maselan pa sila dahil ilang weeks pa lang. Gusto sana niyang itanong kung nasa ng ina para kunwari ay curious siya. Pero sa pagkakakunatan noon nito, parang hindi magandang desisyon yon, kaya nanahimik na lang siya. Diyan ang kwarto mo. Ilagay mo muna doon ang mga gamit mo. Itinuro nito ang isang pinto. Bilisan mo. Opo.
Napapangiwi siya sa bawat utos nito. Hindi siya sanay na inuutusan. Hilang maliit at nasa likod ang maliit na backpack ay pumasok siya sa silid na tinuro ni Casper. Okay rin naman. Komento niya habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng silid. May pandalawang kama. Maliit kumpara sa kwarto niya sa Marinduque, pero carry naman dahil hindi naman siya doon maglalagi kundi sa kwarto ng kambala. I love the blue and white combinations though. Inilagay na rin muna niya ang mga damit sa cabinet, pati ang mga toiletries sa banyo at mga sapatos at tsinelas sa syurak na nasa likod ng pinto. Saka siya lumabas. Naabutan niya ang kanyang mag-aama sa sala. Gising na si Ocean. Gising na siya? Nagtaas ito ng kilay. Obvious ba? Bakit hindi mo buhatin? Mukhang iiyak na. Baka magising pa si Owen. Umiwas ang tingin si Casper. I don't know. How? Mahinang natawa si Mariel. Nahihiya ba ito? Halika, tuturuan kita. Hindi rin naman siya eksperto. Tinuruan lang siya ni Nora sa mga teddy bears at baby-size dolls nito kung paano ang tamang pagbuhat ng sanggol, saka nabuhatan naman niya mga bata ng ipanganak niya kaya hindi na bago. Come here. Binuhat niya si Ocean. Marahan itong umingit kaya isinayaw-sayaw muna niya at nang tumigil ay ibinigay kay Casper. Hindi nga ako marunong. Natatarantang anito. Baka mahulog ko. Hindi na niya napigilan ng matawa. Basta, isecure mo lang lagi ang leg niya, tapos ng likod dito sa braso mo, and then, nakasupurin itong kabilang braso. Gets? Pati ang sanggol na walang kamalay-malay ay parang natutuwa sa natatarantang ama. Akma niyang bibitawan ng taranta ito magsalita. Wait! Sukat doon ay nagkalapit ng kanilang mga mukha. Ramdam niyang mainit itong hininga na tumatama sa kanya. Dahan-dahan lumayo si Mariel sa binata, mariing lumunok at umiwas ng tingin. Kaya mo yan, dapat marunong ka na dahil hindi laging ako magbubuhat niyan. Anya. Mabilis siyang tumalikod at lumapit naman kay Owen nang umingit ito. Nasaan gamit nila? Hindi pa rin gumagalaw si Casper. Ganoon pa rin kung paano niya iniwan kaya napangiti siya. Sinaman siya nito ng tingin. Don't you dare laugh. Hindi naman ah. Ang tinatanong ko, nasan yung mga gamit nila? Nasa kwarto nila malamang. Ha? Parang sumakit ang ulo niya sa narinig. Paano kung ganito na narito sila sa baba, tapos magpapalitan diaper o kaya nagutom? Aakyat pa sa taas? Ang daming proseso. Dapat may isa lalagyan din na ibababa ko na sa ibaba ang mga bata. Is that so? Sa wakas ay dahan-dahan na itong umupo. Napagod na siguro. Do I need to buy bags or basket? Ano bibilin? Buhat na rin ni Mariel ang anak na lalaki. Tumabi siya kay Casper sa couch. Saglit na nakalimutang yaya lang siya ng kambal. Napupuno ng tuwa ang puso niya dahil kalagang anak at nasa bisig ng amang isa pa. Para silang isang masayang pamilya. Sa third floor natulog si Mariel kinagabihan. Sa sobrang katuwaan niya ay itinabi niya ang kambal sa kanya. Pinalibutan lang niya ng maraming unan. Are you sure? Diyan mo patutulugin ng mga anak ko? Nakasilip sa pinto si Casper, nakapamulsa. Baka maipit mo ah. Anak daw nito? Ipina-DNA test na ba nito ang mga bata? Akala ba niya itahimik ang lalaking to? Bakit sobrang daldal ngayon? Sa bagay, tungkol pala sa anak nito ang mga sinasabi. Maraming bilin. Tinawanan niya ito. Ang saya-saya talaga niya. Oo nga po, akong bahala. Kapag may nangyaring kung ano sa mga anak ko, bukas sa bukas din, maghanap ka na ng ibang trabaho. Banta pa ni Casper. Lumapit ito sa kambal na nagkakakawag. Hinali ka dito ang mga bata. Good night, kiddos. Magpatulog kayo, okay? Anito bago bumaling sa kanya. Madalas, gising sila magdamag kaya laging puyat si mommy. Si Ginang Ofelia kasi pala ang nagbabantay sa mga bata nung iwan niya mga ito hanggang sa maisipan ng araw kumuha ng yaya dahil hindi marunong si Casper. Ako na pong bahala, Sir Casper. Okay. Tawagan mo ako dyan sa intercom kung may problema. Huling bili nito bago lumabas ng silid at bumaba sa second floor kung nasaan naman ang silid naman ito. Nang maiwan na sa silid, ay mabilis na tumabi si Mariel sa kambal.
Pinaghalikan niya ang dalawa at pinanggigilan. Mista-mista kayo ni Mama, mga anak. Sorry, patawad dahil naging mali ang desisyon ni Mama, ha? Sana mapatawad niyo ako kapag malalaki na kayo. Nakatulog siya na mahimbing ng gabing yun. Maaga lang siya nagising dahil maaga nang bulabog ang kambal. Ang lakas ng palaho ni Owen. Bakit mahal ko, nagugutom ka na? Nagmamadali siya nagtimpla ng gatas. Ewan ba niya kung siya lang o ilan sa mga bagong nanay ay walang gatas para pang-breastfeed sa mga baby. Saglit lang po, heto na, nagmamadali na sa pagtitimpla ng gatas niyan. Maayos na nakasalansan ng mga baby bottles at lahat ng gamit ng mga sanggol sa isang tabi ng kwarto. Halos lahat ng kulay ay naroon. May cabinet para sa mga diapers at mga damit. Naka-arrange into colors para sa girl at boy. Heto na po. Mabilis niyang isinubo kay Owen ang baby bottle at baka magising din si Ocean sa ingay ng nakatatandang kapatid. May 2 duyan sa tabi ng floor-to-ceiling glass wall. Kitang-kita ang tanawin sa labas. Sa terrace ay may mahabang upuan na maaaring upuan ng magbabantay o kapag paarawan ng dalawa. Nakaupo siya sa tabi ng dalawa. Hindi ako nagkamali ng desisyon na ibigay kayo sa ama niyo. Nagkamali ako na kaya kung hindi kayo kasama pero hindi maling ibinigay ko kayo dahil ang ganda-ganda ng buhay niyong dalawa dito, mga anak. Bulong ni Mariel habang hinahaplos ang pisngi ni Ocean, nakamumulat lang at tahimik na nagkakakawag. Kahit hindi niyo ako kilalaning ina at yaya lang, masaya na ako. Bahala na kapag hindi na siya kailangan ng kambal. Siya nang bahalang masaktan mag-isa. Siguro naman ay hindi siya makakalimutan ng mga anak at kahit saglit ay pwede pa rin niyang makasama kapag malalaki na. Tumayo siya at ititimpla na rin si Ocean ng gatas nang may magsalita. Gising na sila? Ay, kabayo ka. Nakakagulat ka naman, Casper. Hindi kita naramdamang pumasok. Gulat na aniya. Pero oo, gising na sila, kani-kanina pa. Ha? Kunot ang noon nito, tila hindi makapaniwala. Bakit ang aga? Usually, gising nila, magdamag at tulog sa madaling araw hanggang tanghali. Eh? Tulog na tulog sila magdamag eh. Kakagising lang nga kaya yan o dumedede na. Lumapit ito sa kama kung nasa na mga anak. Bakit nakikita ko na may favoritism kayo, kiddos? Mahinang natawa si Mariel na dala ang bottle para kay Ocean. Lumapit siya sa mga ito. Bakit? Pahirapan ng pagtulog niyang mga yan kapag ako nagbabantay. Kapag si Mommy at Daddy, maghapon tulog yan. Sa gabi rin gising hanggang madaling araw. Kunot na kunot pa rin ang noon nito. Sinundot ang pisngi ng kambal. Kayo ha? Umaga ba sila pinapaliguan o anytime? Noong nasa kanya pa kasi sina Ocean at Owen, tanghali niyang pinapaliguan para hindi lamigin. Sa umaga, tapos sa gabi, pinupunasan na lang sila. Tumango si Mariel. Inililista sa isip ang bili ni Casper. O sige na, alis na ako. Paalam ng binata. Papasok kasi ito sa trabaho. Tawagan mo ako kapag may problema sa kambala. Kung personal naman yan at kaya mo nang solusyonan, wag mo na akong istorbahin. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang ngiti. Opo, kayang-kaya ko na dito. Sa gawaing bahay, may pumupunta dito para maglaba at maglinis sa bahay. Kasambahay galing kina Mommy. Sa pagkain, pwede ka na magluto. Pwede ring umorder ka na lang pero hanggang sa gate lang ng subdivision dahil hindi pinapapasok ang hindi nakatira dito. Totoo naman yon. Nung dalhin nila ni Nora mga bata, nagkataon lang na walang tao sa main gate at naiwan yung nakabukas. Iyon pala ay natataranta ang lahat sa security dahil biglang nag-reset ang lahat ng security cameras sa buong subdivision. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit hindi nalaman ni Casper na siya nagdala sa mga bata sa harap ng bahay nito. Ang hassle kung kukunin ko pa sa gate. Anya kapag kuwan. Marunong naman din siya magluto. Saka paano bang hindi papapasukin kung hindi nakatira sa subdivision, mga Javier lang ang nasa subdivision na yon. Private property yun. May pangalan ngang Javier's private property sa labas. Kaya nga, ipapadala mo pa sa security guard. Itawag mo na lang sa Javier Main. Sa Javier Main naman nakatira ang mga magulang nito. Ako nang bahala. Bago tuluyan lumabas at bumaba, ay humalik muna ulit ito sa mga anak.
Silang tatlo lamang ng kambal ang nasa bahay, kaya malaya siyang kumilos. Matapos paliguan ng kambal, ay nilagay niya sa crib at sumakay sila ng elevator pababa sa first floor. Dito lang muna kayo mga anak ha? Anya sa kambal na tahimik na nilalaro ang mga laruan na nakasabit sa kuna. Magluluto lang si mama. Tanaw naman niya ang mga ito mula sa kusina. Mabilis lamang siya nagprito ng itlog at tusino. May kanin naman na. Gusto sana niya ng ulam na may sabaw kaso matatagalan panlutuin. Kakain na sana siya nang tumunog ang kanyang phone, tumatawag si Nora. Hello, Nora? Excited niyang sagot sa tawag nito. Narinig niyang inis sa boses nito. Ano, masaya ka na? Kumusta ang yaya? Mahina siyang humagikhik. Sumubo ng kanin at ulam bago sumagot. Ayos naman ako. Sobrang saya. Hindi lang ako makapag-text at chat sa'yo dahil itinatago ko tong phone ko. Yung Android ang gamit ko kapag nandito si Casper. Alam mo na, baka magtaka kung ang phone ko halos 1 taong sweldo na ng kasambahay. Kalokohan mo talaga, Mariel. Anito, kung hindi ka sana nagpadalos-dalos ng desisyon, hindi ka aabot sa ganyan. Ano, tumawag ng parents mo? Hindi ko alam. Sagot niya habang pasulyap-sulyap sa kambal na nakatulog na yata. Pero may chat ang isa kong kapatid. Nangangamusta't kung kailan daw ako uuwi. Aasa ka na lang sa magiging sweldo mo riyan bilang yaya. Halos wala pa sa kalahati yan ng allowance galing sa parents mo. Pati itong trabaho mo sa publishing na kompromiso. Si Norabel naman ang part owner ng publishing company kaya kahit umalis siya at babalik na lang kung hindi na siya kailangan ng mga anak, ay tatanggapin siya nito. At saka pwede pa naman siyang magsulat paminsan-minsan at ipasa for publishing. May ipon naman ako. At saka hindi ko rin naman kailangan gumastos dahil madalang akong lalabas. Kung hindi rin lang naman ipapasyal ang mga bata. Bumuntong hininga na lamang ang kaibigan sa kabilang linya. Ano? Sa'yo lahat ang gawain? Ang alam ko walang kasambahay dyan eh. Si Kyson Javier meron, saka yung mga magulang nila pero yung dalawa sa triplets wala. Hindi, sagot niya. May pupunta daw na kasambahay para maglinis at maglaba. Sa pagkain ko ako nang bahala. Ako lang naman kasi nandito sa maghapon at ang kambal. Ay, hindi umuwi sa tanghali si Casper para sa kambal? At bakit naman? Siyempre, para bisitahin. Napaismid si Mariela. Bakit naman niya gagawin yun narito naman ako. May magbabantay na sa mga anak namin. Anak namin? Baka nakakalimutan mong yaya ka lang dyan, Mariel. Wow ha? Pangaalas ka ni Nora sa kanya. At saka mali mo naman, di ba? Ewan ko lang. Natapos na siyang kumain ay hindi pa rin tapos ang tsismisan nilang magkaibigan. O sige na, bye. Umiiyak na si Ocean. Paalam niya na marinig ang iyak ng babaeng sanggol. Ocean? Ha? Saglit pang nagloading ang utak niya. Oo, yung babae si Ocean tapos si Owen naman yung lalaki. Isinunod yata sa pangalan ni Mrs. Javier. Mabuti na lang pala hindi mo pinangalanan ng kambal, no? Kita mo pang mayaman talaga mga names. Sinadya niyang hindi pangalanan ng kambal nang magpasya siyang ibigay kay Casper. Naisip niyang wala siyang karapatan kahit ang pagpangalan sa mga ito kung ipamimigay lang din naman niya. Ang gaganda nga ng pangalan. Malambing na aniya habang pinapanood ang dalawa sa kuna. Kung ikaw, baka naging sina Junior at Maria yan. Natawa si Mariel sa sinabi ni Nora. Hindi naman gaga ka, masyadong makaluma. Pero ang totoo niyan ay wala talaga siya maisip na pangalan noon para sa kambal. Babay na, gigising na rin si Owen. Paalam niya at siya na rin ang nagbaba ng tawag dahil sigurado siyang may pahabol pa ang kaibigan. Tinamad siya magluto sa tanghalian, kaya naman kung ano na lang ang makita niyang ready to eat sa fridge ay kinain niya. May chocolates doon. Ayaw rin kasi niyang iwanan ng kambal. Sinusulit niya ang bawat sandali. Noong hapunan na siya nagluto dahil nag-crave siya. 7:00 ng gabi nang dumating si Casper. Hubad na ang coat, maluwag na ang necktie sa leeg, at tanggal ng 3 botones ng puting long sleeves. Good evening! Bati ni Mariel. Kinuha niya ang bag na dala nito. Kumain ka na? Masama ang timpla ng mukha nito kaya nag-iingat siya. Mabuti na lang at naiakyat na muna niya sina Ocean at Owen. No, wala akong gana. Tumango siya. Nagluto ako. Kumain ka na lang kung magutom ka mamaya.
Hindi niya maiwasang mayat-mayan sulyapan ng binata na nakaupo sa couch. Nakasandal ito at ang dalawang braso ay nasa sandalan. Nasaan ang kambal? Bakit iniiwan mo? Nasa crib naman sila tsaka tulog na. Bumaba lang ako sandali para magbihis sa kwarto ko tapos narinig kong pagdating mo kaya. Yeah, whatever. Balikan mo na ang kambal dahil yun ang trabaho mo. Masungit na anito. Okay. Nagmamadali na siyang sumakay ng elevator patungo sa third floor. Tinatamad siya maghagdan dahil madadaanan niya ang kwarto ni Casper na nasa second floor din. Hating gabi nang magising ang kambal. Nagkasabay pa kaya hirap na hirap siya sa pagmamadali na matimplahan ng mga ito ng gatas. Saglit po! Heto na! Heto na! Tumahimik naman ang mga ito nang bigyan niya ng gatas. Naglalaro na lamang. Maya-maya pa ay nakatulog na ulit. Siya naman ang hindi makatulog kaya bumaba siya para sana magtungo sa kusina at uminom ng gatas. Naghagda na lang siya at nang pababa na sa first floor ay narinig ang mariin at galit na boses ni Casper. Gawin mo ang lahat. Hindi ako papayag na hindi siya mahanap. Ginago ako ng babaeng yun. Binigyan niya ako ng responsibilidad na hindi ko napaghandaan. Magbabayad ako kahit magkano at magbabayarin kong babaeng yun sa ginawa niya. Siya ba ang tinutukoy nito? Yes! Bakit hindi nakuha sa CCTV? Ang dami-daming CCTV dito tapos masisira sa araw na kailangan ko. Asik nito sa kausap. Oo, ang yabang-yabang mo, Kaisen. Tapos walang kwenta naman palang security sa bahay mo. Bulok ka. Ayaw rin ba ni Casper sa kambal? Napilitan lang dahil walang choice at nakikita ang sarili sa kambal na iniwan sa tapat ng gate ng bahay. Sira ulo, anong pinagsasasabi mo dyan? Of course, I love my kids. Ibabalik ko kung negative ang lumabas sa DNA, pero kasi positive at malakas ang kutob kong ang ina ng mga anak ko ay ang babaeng yun sa party, Kaisen. Hindi na siya tuluyang bumaba. Nawalan siya ng lakas ng loob na harapin ang lalaki. Isa pa ay mukhang lasing ito. Pagbabayarin kong babaeng yun, napakawalang kwenta niyang ina. Iyon ang huling narinig ni Mariela bago siya tuluyan nakaakyat sa third floor. Tulala siya. Hindi nakatulog hanggang sa mag-umaga at magising na ulit ang kambal. Pinadede niya ang mga ito. Pinaliguan at binihisan. Paulit-ulit lang ang rutina. Hindi na niya namalaya na nagpa-practice ng maglakad ang dalawa. 1 taon na pala ang mabilis na lumipas. Ipapasyal ko lang sa labas na Ocean, Owen, Casper. Umaga naman papainitan na rin. Kanina pa niyang pinipilit ang lalaki na payagan silang lumabas. Hindi nga pwede at may trabaho ko ngayon, Mariel. Huwag makulit. Nagdadabog siyang umupo sa harap nito. Nasa sala sila at inaasikaso nito ang mga papeles na hinihingi ng magulang. Aba, kami lamang namang 3, hindi ka naman kasama. At paano mo dadalhin ng mga anak ko? Sa stroller. Mabilis sa sagot niya. Tulad nung dinala ko sila sa mall. Madali lang naman tsaka kunwari ka pa Pinasamahan mo naman kami sa bodyguards. Mapagpanggap ka. Akala kasi nito, hindi niya mapapansin na may nakasunod sa kanila nung kasama niya si Nora para ipasyal ang kambal sa mall. Ang siste, tinawag na lang niya at pinagbitbit ng mga shopping bags. Dali na, Casper. Isusumbong kita kay Tita Feli. Banta pa niya. Tita Feli na ang tawag niya sa ina ni Casper. Hindi sa feeling close siya, ang ginang naman ang nag-decide nun. Friends na sila. Casper Javier! Namimihasa ka naman Anito pero hindi naman nakatingin sa kanya. Nawawalan ka na ng galang sa akin. I don't care. Anya, dahil sobrang at isa siya kapag nasa paligid ng lalaki. Kaya lamang ang puso niya nagre-react. Sige na, kasama ko naman si Nora May katulong ako sa kambal, hindi ka na kailangan. Bakit ba lagi kang labas ng labas kasama yung kaibigan mo? Naiirita na ito pero wala lang sa kanya. Hindi, Mariel. Bis na yung mga bata, nasa labas na rin si Nora. Bye! Mabilis na aniya bago tumayo at tumatakbong umakyat sa third floor. Isinakay sa stroller ang kambal at sinakay sa elevator pababa. Ang stroller ng kambal ay pasadya kaya naman kasyan 2. Napapahilamos na lang ang binata sa mukha ng kawayan niya at dire-diretso lumabas ng bahay. Ingatan mo yung mga anak ko, Mariel Ibabaong kita ng buhay sa hukay kapag may nangyari sa mga yan. Humagikik lamang siya. Rinig din ni Nora ang sinabi ni Casper kaya natatawa din ito. Wow naman, concern na concern si Daddy. Pangasar nito.
Tara na, may bodyguards na naman no. Bahagya lamang niya nilingon ng isang van na palabas din ng gate ng bahay. Nakakonvoy hanggang sa mall. Grabe ka na talaga, girl. Paano yung issue tungkol sa pinapahanap ni Casper na hindi niya alam na kasama niya sa isang bubong naman? Hindi ko alam. Kibit balikat ni Mariel. Wala naman talaga siya maisip na plano. Sa ngayon, sinusulit kong oras ko sa mga anak ko dahil baka bukas, makalawa, malaman na niya at magalit, palayasin ako. Iyon ang ikinakatakot niya. Sa sandaling mabuking siya at ilayo ang kanyang mga anak. Bakit hindi mo iseduce at baka sakaling kung magjowa na kayo, hindi na magalit kung sakali man na malaman ng sikreto mong babae ka? Natigilan si Mariel. Saglit na prinoseso sa utak ang walang kwentang suwestyon ni Nora, pero mukhang papatulan niya. Why not? Biglang humalakhak si Nora sa sagot ni Mariel. Ano nakakatawa? Sikmat niya. Mabuti na lamang at traffic, kaya kahit tumawa ito ng tumawa ay ayos lamang. Babatukan talaga niya ito kapag nagdadrive ito. You're really thinking about my suggestions, ah? Oo. Kung yun ang magiging daan para makasama ko na matagal ang mga anak ko eh. Sinulyapan niya sa backseat ang dalawa na nagpa-bubbles ng laway. Nag-iingay rin na parang nagkukwentuhan. At saka hindi naman na mahirap. At bakit? Lumingon ito kaya mabilis niya muling ibinaring ang mukha nito sa daan. Focus on driving, Nora Bell. Diyos ko naman, malalagot ako sa ama ng mga anak ko kapag may nangyaring hindi maganda. Wow, feel na feel ah. Nakuha pa nitong mga asar. Anong akala mo? Ibabangga ko tong kotse ko? Gaga, umayos ka kasi. Magagasgas din ang mukha ko kapag ganun, gaga ka. Namasyal sila sa mall. Halos lahat na naman ang magustuhan ni Nora para sa kambal ay nabili na naman. Kumain muna sila bago umuwi. Inabot na naman sila ng hapon. Gagabihin pa sana kung hindi bawal sa mga bata. Tuwan-tuwa na naman sila sa mga bagong laruan no? Pagkausap ni Mariel sa mga anak na nakaupo sa carpeted floor ng kwarto pag-uwi. Malapit na ang second birthday ng mga ito. Hindi pa yan ang gift galing sa Tita Nora Bell niyong mga anak. Sigurado mas magaganda at mas marami sa birthday niyo. Isinulat niya sa papel at nilagay sa basket ng mga anak niya noon ang birthday ng mga ito. Wala lang pangalan. Tuwan-tuwa ang mga ito kapag hinayaan lang niyang maglaro sa carpet. Hindi niya sinasaway. Ganoon din kapag dinadala niya sa garden. Lagi nga lang silang nagtatalo ni Casper. Nasa lapag na naman ng mga bata, Mariel. Pagpasok pa lang nito sa pinto, ayun agad ang bungad. Baka madumi dyan ah. Hayaan ko ba naman dyan ang mga bata kung hindi ko muna lilinisan? Turan niya sa binata na may kasamang irap. Siyempre, araw-araw ako naglilinis dito no. Nakakahiya naman sa sobrang sensitive ng isa dyan. Hindi naman ako tulungan maglinis. Hindi naman kita inuutusan. May pumupunta namang maid pero bida-bida ka. Nagiging madaldal na rin ito. Lagi may sagot sa mga daig niya at pang-aasar. Hello! Sa laki nitong bahay mo, hirap na yung 3 maids. At saka ayoko nga na may napasok dito sa kwarto ng kambal. Ako na lang ang maglilinis kapag tulog na ang mga bata o nasa sala. Dahan-dahan itong tumango. Sabagay naman, baka may madala pang ibang bakterya sa mga anak ko. Nginusuan niya ito. Anak ko, inangkin mo na. Sanay na rin ito na inaangkin niya sina Ocean at Owen. Walang mali siya dito. Nakikipagpaligsahan pa nga. Ako ang laging kasama eh. Kapon nga tinawag akong mama ni Owen. Lagot ka kapag pinaalis mo ko, sila makakaaway mo. Totoo. Halos sumagulhol nga siya sa sobrang katuwaan nang tawagin siyang mama ni Owen. Yung isa-isang words lang pero iba na ang epekto sa kanya. Ewan sa'yo, alis na ako. Ikaw nang bahala sa birthday ng mga bata. Busy si ma'am. Trip na trip mo namang magpakananay sa kanila eh. Naka-ismid na anito. Pagtayo nito ay sabay rin na tumayo ang kambal at paisa-isang humakbang pasunod sa ama. Wait, kambal! Baka matumba kayo! Casper, look! Oh my God! Tuwan-tuwa siya dahil nakakahakbang na rin ang walang gabay ang dalawa. Sobrang swerte niyang nasasaksihan niyan lahat ng milestones ni na Ocean at Owen. Sa pagsikaw niya, ay hindi tuloy nakaalis agad si Casper. Lumingon ito at saka una-unahang pagkakataon, ay nakita ang genuine ng ngiti ng binata.
Hindi direkta sa kanya pero nagawa pa ring pasikduhin ang kanyang puso. For real? Wow! Mabilis itong lumapit sa kambal at pinupog ang mga ito ng halik. My twins are growing really fast. Lumapit na rin siya sa kanya mag-aama na nakalugmok na sa carpet at nagkakasiyahan. Lakas loob niyang hinawakan ang balikat ni Casper at bahagyang hinaplos. Ang bilis nga. Baka isang araw, hindi na nila ako kailangan. Iyon na naman ang takot na hindi niya maipaliwanag. Kandong nito sa kaliwang hita ang kambal. Ang palad niyang nasa balikat nito ay kinuha ng binata at bahagyang pinatakan ng halik. Nagulat siya. Hindi akalain na gagawin yun ni Casper. Of course, they do. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan siya sa kilos nito. Nagsisimula pa lang siyang paibigin nito. Ang bilis naman yata nito mahulog. Sasamahan mo akong gabayan sila hanggang sa pagtanda, Mariela. Seryoso na ito. I like you. Ha? Gusto na kita, Mariela. I don't know how, but I felt when I saw how cared. Yung kung paano mo alagaan, kung paano mo tutukan at hindi pabayaan ang mga anak ko. Kita at ramdam ko minamahal mo sila na parang sarili mo, bilang anak mo. Nagpakaina ka sa kanila, Mariela, at nagpapasalamat ako sa iyo. She mentally shook her head. Baka patibong yun. Paano yung pinapahanap mong babae? I'm sorry. Narinig ko lang kasi. Kagatlabi siya habang hinihintay ang sagot nito. Kalukuhan kasi ng bibig niya. Walang preno kapag kinakabahan. Never mind. Huwag mo nang sagutin. I still want to look for her. May talim ang bawat salita nito. Pero walang ibang dahilan. I just wanna ask her kung bakit niya nagawang abandonahin ang kambal. Kung pwede naman niya sabihin sa akin na nabuntis ko siya at magagawa naman yun ng paraan. Anong paraan? Ipapalaglag ang bata? Of course not. Agad natanggi nito. Napataas pa ang boses kaya napapitlag ang kambal sa kandungan nito. Shh, hindi kayo yun mga anak ko. Anong gagawin mo kung sakaling nagpakita siya nung nagbubuntis? Baka naman hindi ka maniwala. Yun siguro ang inaalala ng babae. Kasi iyon ang inaalala niya. Mas masasaktan lang siya na walang may gusto sa kanilang mag-iina. Umiling ito. Alam ko naman na hindi ako naging maingat ng gabing yun. Kaya hindi na ako magtataka kung may babaeng lumapit sa akin at sinabing buntis siya. Paano mo malalaman? Tinignan siya nito na parang isa siyang estupida. I know how to count, Mariela. Paano kung dinaya? May DNA testing. Oo nga naman. Mabilis na lumipas pa ang mahigit 3 taon. 4 years old na ang kambal at halos ayaw nang umalis sa tabi niya. Siya rin na naghahatid sa dalawa sa daycare na pinapasukan. Idadaan ko na kayo doon, Mariela. Suwestyon ni Casper habang binibihisan niyang kambal ng uniform ng mga ito. Para hindi hassle, pasundo na lang kayo mamaya sa driver. Para na silang isang buong pamilya. Hindi na siya yaya lamang ng kambal. Nako Casper, baka naman mahirapan na naman akong pababain tong dalawa sa kotse kung ikaw ang maghahatid. Noong nakaraan, iniyakan ako buong session sa klase. Natatawang pinanggigilan ng binata ang mga anak. Talaga? Pinahirapan niyo si mama ha? Sabi ko, be obedient, diba? Ang sarap sa tainga kapag tinatawag siyang mama ng mga bata. Lalo na kapag ganitong pati si Casper ay ganoon ang tawag sa kanya. Nakakataba ng puso. Halos wala na siyang pangamba dahil sa pagkakaalam niya ay itinigil na rin naman ito ang paghahanap sa ina ng kambal, which is siya rin naman. Hindi na maghahatid si Papa dahil pinapahirapan niyo naman si Mama kapag ako naghahatid. Bahagya siya napangiti ng sabay na umiling ang dalawa at humihikbi na agad si Owen. Ito ang lagi nakaiyak, daig pa ng babae nilang si Ocean na matapang pero lihim na umiiyak sa ama. Hayaan mo na mga anak mo, Cass. Saway niya at mahihirapan na naman siyang aluin ng lalaki. Come here, Owen, anak. Pati si Casper ay lumapit na rin karga na si Ocean. Yan, kaya spoiled eh. Bumaba sila sakay ng elevator. Akay niya si Owen. Karga naman ni Casper si Ocean. Ang isang braso ng lalaki ay nakapulupot sa kanya. Panay pang ang panakaw na halik sa pisngi niya. Alis na po kami, Manang.
Paalam ni Mariel sa isang kasambahay na namamalagi na sa kanila. Kagustuhan din ni Tita Feli na dahil mahihirapan na raw siya ngayong malalaki na at pasaway ng kambal. Baka mamaya sa amin kami dumiretso, Casper ah. Anya sa lalaki nang maisakay nila ng maayos sa magkapatid sa backseat. Doon pinapadiretso ng dad mo ang kambal, naroon din yata mga anak ni Kyson. Ipinagbukas siya nito ng pinto sa passenger seat, pero bago siya makasakay, ay hinapit muna siya nito at marahang kinintala ng halik sa mga labi. Thank you, love. Eh? Sobrang swerte ng kambal dahil ikaw ang napunta sa amin. Ni minsan hindi ko nakitang yaya ka lang nila. You treat them as your own. Nanay nila. Inalagaan at tinuring silang tunay na anak, hindi ba? Muli siya nitong hinalikan. Mas matagal kaysa sa nauna. Thank you. Dahil totoo namang anak niya mga ito, hindi naiiba sa kanya nang galing, her own flesh and blood. Ilang beses pa bakas, naririndi na ako ah. Kunwaring pagsusungit niya sa lalaki pero ang totoo ay kinikilig siya at the same time, kinakabahan. Tara na't maliliit na mga anak mo. Anak natin. Anak natin. Humalik pa muna ulit ito bago umikot sa driver's seat. Susunduin ko ba kayo mamaya? Ha? Hindi na, di ba? May trabaho ka. Nagkibit balikat ito. Pwede naman ako umalis saglit sa opisina. Or I can move my schedules. Hindi na. Si Manong na lang ang susundo sa amin at maghahatid sa Javier Main. Ayokong mag-istorbo sa trabaho mo, Kas. Alam kong busy-busy ka. Anya. Nakikita kasi niya na kahit gabi na ay may inaasikaso pa rin ito. Dala ang trabaho sa bahay. If you say so, basta mag-iingat kayo lagi ah. Oo naman, at saka may mga bodyguards naman kaming kasama eh. Bagya itong umuso. Sabi ko nga. Masaya sila. Masayang nagsasama bilang isang buong pamilya. Lamang ay may sikreto siya. Napaibig na niya ang binata, kaya panatag na siya. But, she miscalculated things. Hindi niya alam paanong pumasok si Casper sa isang araw sa kwarto niya at nakuha ang picture niya kasama ang kambal nung bagong panganak siya sa mga ito. What is this? Mahina ngunit mariin ang bawat hiwa ng salita ni Casper kay Mariel. Ipinapakita nito ang larawan. Ano yan? Kunwaring wala siyang alam. Baka maagapan pa. Saan mo nakuha? Ako ang nagtatanong sa'yo. Sagutin mo. His voice boomed in the four corners of the small room. Ano to? Hindi niya masasabi na picture niya yon kasama ang kambal nung nagtatrabaho na siya bilang yaya dahil maliwanag sa larawan na naka-hospital gown pa siya. Halata rin na bagong labas lamang ang kambal. Pictures namin ng kambal. I know it was a photo of you three. What I'm asking is that, bakit may ganito? Ano to? Namumula na mukha nito sa pinipigilang galit. Huwag kang magsisinungaling, Mariel. Matagal ka nang nagpapanggap. Just for once, maging totoo ka naman. Nilapitan niya ito at marahang niyakap. Mahigpit na yakap. Napupuno na ng takot ang puso niya, pero pilit na pinapaniwala ang sarili na may isasalba siya ng pagmamahal ni Casper sa kanya. That was when I gave birth to them. You're such a liar. Ang mahigpit niyang yakap ay isang saglit lamang nitong natanggal. Natumba siya sa sahig. Cass, let me explain please, love. Pinipilit niyang ipaalala sa binata na nagmamahalan sila pero hindi umepekto. Sinungaling ka, manloloko. At talagang nakuha mo pa akong paibigin para saan ha? Para sa pag-aakala na kapag nalaman ko hindi ka masasaktan, hindi ka mapapalayas ha? Ha? Galit na galit ito. Nilamon na ito ng galit. Aray, nasasaktan ako, Casper! Hinablot nito ang braso niya at pilit siyang itinayo bago kinaladkad palabas ng silid. Casper, masakit! Talagang masasaktan ka. Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng sinungaling sa pamamahay na to. Lalo siya napaiyak na makita ang paglabas ng kambal sa elevator. Casper, ang mga anak natin! Mama! Sabay na hiyaw ng dalawa. Pilit humahabol habang kaladkad siya ng ama ng mga ito palabas ng bahay. Papa, what are you doing?
Galit ang maliit na boses na tanong ni Ocean. Si Owen ay tahimik nang umiiyak. Hindi pinakinggan ni Casper ang kambal. Isinadlak siya nito sa driveway. Lumayas ka, manloloko ka. Wala kang kwentang ina. Mas lumakas ang hagulhol niya na makita ang dalawang anak na malakas na ring umiiyak pero walang magawa. Hindi makalapit dahil hawak ng dalawang bodyguard. Mama! Iyak ni Owen. Papa, anong ginagawa mo sa mama namin? Ang sakit. Ang sakit sa puso na pumapalaho ng iyak ang kanyang mga anak habang pinapanood siyang ipagtulakan ng ama ng mga ito. Casper, please! Gumapang siya papalapit sa paanan ni Casper at doon halos maglumuhod. Please, kahit para na lang sa mga anak natin. Anak ko lang. Mariing anito, hindi na mababali. Makakaalis ka na. Sinanyasan nito ang dalawa pang bodyguard na nakaabang lamang. Mabilis siyang kumapit sa binti nito. No, let me explain, Casper, please. Habang kinakaladkad siya palabas, ay rinig niya ang palakas sa sigaw, iyak at magmamakaawa rin ng kanyang kambal. Ang sakit-sakit. Hindi niya alam kung paanong nasundo siya ni Nora at nahatid sa kanyang kondo. Malinis naman yon dahil paminsan-minsan niya nabibisita. Nadadala pa nga niyang kambal doon. Yan ang habang sinasabi ko, Mariel eh. Frustrated na wika ni Nora. Panay abot nito sa kanya ng tissue. Pero wala na tayong magagawa. Magsisihan man tayo, tapos na. Paano ba nalaman ni Casper? Humihikbi pa siya nang sumagot. Nakita niya sa kwarto. Ha? Ano namang gagawin niya sa kwarto mo? Unless nakatunog na at lihim na nag-iimbestiga. Marahan siyang umiling. Patuloy pa ring tumutulo ang luha niya kahit na ang sakit na ng mga mata niya at mugto na rin. I don't know. Naka-frame yung picture. Hindi ko naalala na naiwan ko pala sa kama tapos sakto na nakita niya pagpasok. Nang tumulo ang panibagong luha, ay maagap siya nitong inabutan ng tissue. Oh, hindi mo na itanong? Umiling siya. Sobrang bigat pa rin ng dibdib. Naririndi siya dahil naririnig pa rin sa taingang palahaw ng kambal na anak. Agad niya akong kinaladkad eh. Palabas ng bahay. Hindi ka man lang pinagpaliwanag? Hindi. Niyakap siya ng kaibigan. Shh, hayaan mo na sa ngayon. Palipasin mo muna sigurong galit ni Casper. Pasasan ba't baka siya pang sumuyo sa'yo kahit na para na lang sa mga anak niyo. Mas lumakas ang hagulgol ni Mariel. Ang sakit-sakit, Nora. Para akong sinaksak na paulit-ulit habang naririnig ko yung iyak at pagmamakaawa ng kambal sa papa nila. Tawag akong paalisin. Shh, tahan na. Baka ma-dehydrate ka naman yan. Kanina ka pang umiiyak, hindi ka umiinom ng tubig. Saglit ka't ikukuha muna kita. Tumayo ito at nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ubusin mo yan para mapalitan ng tubig na nawala sa katawan mo. Laking pasasalamat na lang talaga ni Mariel na hindi siya iniwan ni Nora habang naghihinagpis siya. Ilang araw ka nang iyak lang ng iyak, Mariel. Walang matinong kain ni tubig yata hindi ka umiinom. Puna nito na makapasok sa loob ng kanyang kwarto. Ano, pababayaan mo na ang sarili mo dahil sa nangyari? Hindi dyan natatapos ang buhay, Mariel. Pero para siyang bingi. Walang naririnig. Tula lang nakahiga sa kama katabi ang larawan niya kasama ang kambal. Ang larawan na nakita ni Casper. Tumawag ang mami mo. Bakit daw wala kang paramdam? Kapag hindi ka pa raw tumawag, bibisita na sila. Wala lang siya reaksyon. Wala nang makakapagbabalik sa wisyo niya, kundi ang mga anak niya. Kung gagamit siya ng phone, ay wala naman siyang ibang ginagawa, kundi ang tignan ng mga larawan niya kasamang kambal at sa background ay ang nakapamaywang na si Casper. Ganon lang siya hanggang sa lumipas na ang 1 linggo. Mga anak ko ha. Nangingiti siya habang pinagmamasdan ng ilang larawan sa phone. Nagagawa niyang umiti kahit sobrang sakit ang puso niya. Kahit napakiramdam niya, durog na durog ang puso niya. I miss you so much. Kinabukasan,
Maaga siya nagising dahil sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Tinatamad siyang bumangon pero mukhang hindi titigil ang nasa pinto hanggat hindi pinagbubuksan. Casper, mga anak. Halos tumalon palabas ang puso niya nang mapagbuksan ng kanyang mag-aama. Anong? Karga ni Casper ang kambal. Agad tumalon pababa si Owen at yumakap sa baywang niya. Umiiyak na. Mama! Si Ocean naman ay dahan-dahang bumaba mula sa bisig ng ama. Mama! Mahigpit niya niyakap ang kambal. Muling bumuhos ang luha sa namumugto niyang mga mata. Mga anak ko! Kahit na nasa sofa na sila sa living room, ay hindi bumitiw sa kanya sina Ocean at Owen. Tinignan niya si Casper na tahimik lamang na nakahalokip-kip, nakasandal sa likod ng pinto. Kanina pang hindi nagsasalita. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay binigyan niya ito ng munting ngiti, kahit na may luha pa ang kanyang mga mata. Salamat. Hindi ito umimik, kaya pinagtuunan niya na lamang ng pansin ng mga anak. Pinupog niya ng halik ang pisngi ng mga ito. Mahal na mahal ko kayo. Humihikbing gumanti ng halik si Owen. Mariin ang halik nito sa kanya noo. I love you too, Mama. Huwag na po kaming iiwan ulit, ha? Sorry po, hindi na mauulit. Anya, kahit walang kasiguruhan. Nanatiling tahimik si Ocean pero mahigpit ang kapit sa kanya. Nakayakap ito sa tagiliran niya. Yakap niyang kambal hanggang sa makatulog ang mga ito. Nauna niyang buhatin si Ocean at dadalhin sana sa kwarto niya para doon matulog. Nagulat na lang siya na sumunod pala si Casper. Karga naman si Owen. Salamat Casper dahil dinala mo sila dito. Thank you so much. Utang ko ito sa'yo. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga mata niya ay hindi maalis sa magkatabing bata sa kanyang kama. Nasa paanan naman si Casper. Kahit sandali ko lang sila nakasama ngayon, sobrang saya ko na. Yeah, whatever. Malamig na sabi nito. Pwede bang dito muna sila kahit hanggang bukas lang o kahit hanggang mamayang hapon? Susulitin ko lang nakasama ko sila bago. Bago? Malambot ang tingin na iginawad niya sa lalaki. Bago ako umuwi sa probinsya namin. Yeah, right. The Santiago Princess from the province, ah. Nalaman na rin pala nito. Sa bagay, walang imposible dito. Ewan lang niya kung bakit. Hindi nalaman mula sa investigasyon na siyang babaeng hinahanap nito. Sorry. But then, sorry to burst your bubble, Miss Santiago. He spat dangerously. You can just leave matapos mong ipakita sa mga anak kong pag-aalaga ng isang ina. Ngayon pa na hinahabol-habol ka na nila. Naguguluhan siya. Anong ibig mo sabihin? Ilang beses silang tumakas para hanapin ka, para sumunod sa'yo. Iyak ng iyak. 3 beses na tumakas sa center dahil hindi raw papasok kung hindi ikaw magbabantay. Napangiti si Mariel. Ramdam niyang pagmamahal sa kanya ng mga anak. Pero hindi ibig sabihin nun na malaya kang makakabalik sa buhay namin. Buhay ng mga anak ko. Sunod-sunod siyang tumango. Oo, salamat. At siguro, itong plano mo ang kunin ang loob ng mga anak ko. Ang paibigin ako para hindi mahirap sa'yo kung mabuking ka dahil alam mong hahanapin ka namin. Namin? Sumikdo ang puso ni Mariel. Pagak itong natawa. Naiiling na parang hindi makapaniwala. Damn it. Oo, hindi lang ng mga bata kundi pati ako. Casper. Ang sakit na ng dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog. Sa hindi maipaliwanag na mga sinasabi ng lalaki, umaasa siya. Pero hindi ibig sabihin nun, babalik na sa dati ang lahat. Hindi ganun kadali yun. Bumagsak ang mga balikat niya. Ang puso ay parang lumagapak. Bigla siyang kinapos ng hininga. Alam naman niyang hindi na sila magiging tulad ng dati. Kung muli niyang susubukan, sobrang mahihirapan siya. I know, tanggap ko. Hindi mo sila lagi makakasama. Ako magsasabi kung kailan mo lang sila pwedeng puntahan at makasama. Ang plano niyang uuwi na sa mga magulang ay agad na nawala. Nabura. Oo naman, sige, okay lang. Basta makasama ko lang mga anak natin.
Sarkastiko itong tumawa. Napahiya si Mariel kaya natahimik. Anak natin. Pag-uulit nito. Anong kalokohan ang naging dahilan mo para pasukin ang silid ko ng gabing yon at tumakas sa parang wala lang tapos iiwan ng mga sanggol sa tapat ng pinto ng bahay ko? Yumuko siya, nahihiya. Natakot ako. Natakot? Pero hindi ka natakot na mag-apply bilang yaya nila? Anong klaseng dahilan yan? Hindi siya nakasagot. Oo nga naman. Sa mga sumunod na araw ay malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Casper. Tanggap naman niya. Hindi na rin umalis sa kondo niyang kambal. Kahit anong hikayat ng ama na umuwi muna ay talagang hindi pumayag. Kaya naman si Casper na lamang ang laging bumibisita. Salamat, Cas. Tulad ng ilang pagkakataon ay may dala itong pagkain para sa kanilang tatlo ng kambal. Bulaklak din para kay Ocean at sa kanya dahil galit dito mga bata. Hindi mo naman kailangan na dalhan pati ako ng bulaklak. Ang mga anak na lang natin. Umiling ito matapos sarkastikong tumawa. Para ano? Para lalong magalit sa akin si Ocean? Nakakaunawa siyang tumango. Ayaw ngang harapin ng dalawang ama. Tutulungan kita sa dalawa, Casper. Huwag kang mag-alala. Madali lang naman silang magpatawad basta sincere ang sorry. Tulad ng sincere na pagsuyo niya sa lalaki. Sinusuyo nito ang kambal. Siya naman ay sinusuyo na lalaki. Nasaan ba sila? Nilingon ni Mariel ang pinto ng kanyang silid. Tumakbo sa kwarto nang malamang ikaw ang dumating. Malalim itong humugot ng buntong hininga. Gusto mong kausapin? Halik. Natigilan siya at biglang umubo. Kahapon pang hindi maayos ang pakiramdam niya. Sorry about that. Come on. Nangunot ang noon nito. Dinama ang kanya noo. May lagnat ka. Kailan pa yan? Ayos lang ako. Tara na. Puntahan na natin ang mga bata. Hindi, Mariel. Mariing anito. Hinila siya para makaupo sa couch. Stay here. Wait, saan ka pupunta? Ipagluluto kita para makainom ka ng gamot. Hindi na, Casper. Hinawakan na niya ito sa braso para pigilan. Mamaya na. Puntahan na muna natin ang mga anak natin at baka lalo magtampo sa'yo. Tatayo sana si Mariel na makaramdam siya ng hilo at mapasadlak pabalik sa upuan. Yan, ang tigas ng ulo. Umupo ka dyan. Napalakas ang boses nito kaya naman tarantang naglabasan ng kambal sa kwarto. Masama ang tingin ni Ocean sa ama. Niaaway mo na naman ang mama namin! Diretso yumakap naman si Owen. Iniiwas siya sa ama nito. Akma siyang hahawakan ni Casper nang paluin ang kamay nito ng bata. Don't! Bawal hawak po! Kahit sumisigid ang kirot sa ulo ay hindi maiwasang matawa ni Mariel. Bahagya niyang itinulak ang mga bata. Mga anak, may sakit si mama. Kay papa muna kayo baka mahawa kayo ng lagnat ni mama. Ipagluluto ko ng papa niyo para makainom ng gamot. Pairap na umismid si Ocean. It's because kasalanan niya po eh. Oo nga po. Nakanguso namang sang-ayon ni Owen. Kami na lang mag-aalala ma. Di natin bati si papa po. Sarkastiko natawa si Casper. Sinamaan niya ng tingin at parang papatulan na ang mga bata. Balik na sa kwarto kids. Magluluto si papa. Sige na. Pag-aalo niya sa dalawa. Oh, kung gusto niyo, tulungan niyo siya magluto. Nagkatinginan pa muna ang kambal bago parang napipilitan lumayo sa kanya at sumama sa ama sa kusina. Maya-maya ay bumalik si Casper. Bakit? Halika, aalalayin muna kita patungo sa kwarto para makapagpahinga. Matulog ka kung inaantok at gigisingin na lang kita para kumain. Hindi na nakaangal si Mariel nang alalayan siya ng lalaki patungo sa isa pang kwarto. Nasa kwarto kasi niya naglalagi ang kambal. Baka mahawa sa kanya kung magtatabi silang tatlo. Nasaan ang kambal? Iniwan mo sa kusina? Baka kung ano nang ginagawa ng dalawang yun. Inayos nito ang kumot sa katawan niya. Naghahalo ng harina. Gusto ka raw lutuan ng pancake. Hinayaan ko na lang. Baka kumapano mga bata, Kas. Ungot niya. Nag-aalala ako. Oo na. Pagsuko ni Casper. Babalik ka na. Matulog ka muna. Ilang araw siyang may lagnat, kaya ilang araw din na hindi umaalis si Casper sa kondo. Inaalagaan siya at sinusuyo ang kambal na inaartehan na lang ang ama.
Okay na kayo ng mga anak mo? Malat pa ang boses ni Mariel. Nakasandali siya sa headboard ng kama. Kids, bakit nandyan kayo takasilip lang? Pasok kayong mga anak. Dahan-dahang pumasok ang dalawa. Nilingon ni Mariel ang lalaki na nakatingin din sa kambal. Bakit ayaw lumapit ang kambal sa akin, Casper? Anong ginawa mo? Mahinang tumawa ang lalaki. Wala, pero may sasabihin sila sa'yo. Talaga? Binalingan niya si Ocean na nasa paanan ng kama. Ano yun, anak? Owen, come here, baby. Mama, ani Owen. Naninimbang ang boses. Po? Si Ocean naman. Balik na tayo sa bahay po. Natigilan si Mariel. Sinulyapan si Casper na nag-aabang din ang sagot niya. Bakit? Hindi na ba kayo masaya sa bahay ni Mama? Pwede naman kayong bumalik doon bibisita na lang ako kapag may oras ako. Hindi niya alam ang idadahilan. Cas? Nagkibit-balikat si Casper at hinapit ang dalawang bata bago kinaliti kaya sumabog ang tawanan sa kwarto. Casper? Ha? Patay mali siyang anito. Ano sinasabi niyang dalawa na yan? Umiling ito. Napansin kasi ng mga anak natin na napapagod ako. Kakapabalik-balik kaya siguro naisip na magsama-sama na lang ulit tayo sa bahay. Hindi ba nakakahiya? Lalo na kay Tita Feli? Naalala niya ang magulang na lalaki. Mahinang tumawa si Casper. Alam ni Mommy. Paanong alam? Umismid ito. Si Mommy ang dahilan kaya hindi kita mahanap. Hinaharang niya. Kaya rin pala ikaw ang tinanggap niya. Wala ka namang background sa pagiging yaya. Napanganga na lamang si Mariel sa mga nalalaman. Hala? My mom was a former agent. Parang wala lang nabigay impormasyon nito. Kaya ang hirap kalaban ng mom ko. Tumango siya. Manghang-mangha sa nalalaman tungkol sa ina ni Casper. Wow! So, sasama ka na sa amin pabalik sa bahay? Pwede naman tayo dito every now and then. Tutuluyan natin kung may pupuntahan tayo malapit dito. I don't know. Nakakahiya, Cas. Bakit ka naman mahihiya? Umiling siya. Dahil sa nagawa ko. At saka bakit ako babalik di ba galit ka sa akin? Ngumuso siya at nagbiro. Baka pahirapan mo ko doon Babalik ka doon dahil mahal kita at inaaya kitang bumalik. Marahang anito. Galit pa rin ako pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Mahal kita at hindi mapipigilan ng galit ang pagmamahal na yon. Casper. Umiiyak na naman siya. Sorry dahil nagpadalos-dalos ako ng desisyon na hindi sabihin sa'yo at basta nalang iwan ng kambal. Lumapit ito sa kanya. Tumabi sa kama at dahan-dahan siyang hinila para maikulong siya sa isang malambing na yakap. Balik na tayo? Hindi siya nakasagot agad dahil dinamba sila ng mga anak sa kama. Kami din! Hiyaw ni Owen. We want hugs too and kisses! Si Ocean na isiniksik talaga ang sarili sa pagitan nila ni Casper. I love you, Mama! Paano si Papa? Pag-iisipan ko pa po. Pabirong sagot ang anak niya maldita. Malakas na natawa si Mariel. Isang buong pamilya na akala niya ay hindi na matutupad. Nagkaroon man ng komplikasyon, ngunit ngayon, heto na, sigurado na. Umuwi ka na kasama namin. Magsasama tayo ulit hindi bilang yaya ng mga bata, kundi bilang asawa ko. Ha? Natuliro siya. Humiyaw ang kambal. Nagtatalo na sa kama at paulit-ulit na sinasabi ang, Say yes, Mama! Sa huli, masaya silang bumalik sa bahay ni Casper. Nagsama. At ilang buwan pa, rush ang kanilang kasal. Kaya ilang buwan lang ay mag-asawa na sila. And they're expecting another set of twins. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!